Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Title, Marcos Jr. sinisi ang climate change sa pagbagsak ng ekonomiya. Yung mga dumaan daw bagyo. Ang dahilan, ang isa sa dahilan, bakit bumagsak yung ekonomiya natin, lalo na sa third quarter. Matapos maitala ang pinakamahina na halaga ng piso, I think that is 59.17 ang pinakamahina the other day, at 4% GDP growth sa third quarter, itinuro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang climate change at sunod-sunod na kalamidad bilang isa sa pangunahing dahilan sa paghina ng ekonomiya, hindi lang ang mga isyu sa korupsyon. Wow, palusot. Siyempre, hindi nila aminin yan dahil mapapahiya siya pag sabihin niya na yes, it's because of corruption. Sampal sa mukha ng Malacanang kung aaminin. So, mabuti na lang at may mga kalamidad na dumaan para may sisihin sila. Ayon kay BBM, ang mga bagyo, lindol at pagkawala ng maraming working days dahil sa epekto ng climate change ang pumigil sa mas mabilis na pag-usad ng bansa. Sabi niya, tandaan ninyo, hindi lang ito dahil sa mga problemang yan, meaning yung korupsyon. Yung mga bagyo, pati ang mga araw na trabaho na nawala sa ating ekonomiya dahil sa climate change. In English, you have to remember, it's not only because of these problems, yung bagyo, yung nawala na working days sa ating ekonomiya because of climate. Giit ng Pangulo, nag-a-adjust ang pamahalaan at inaasahang makakabawi ang bansa bago matapos ang taon dahil sa pagtaas ng public spending ngayong holiday season. Marami tayong ginagawa ng mga hakbang kaya mababawi natin ang nawala ngayong third quarter. So anong hakbang? Maggastos ng marami. Siyempre, taong bayan, fourth quarter, holiday season, gagastos. Normal naman yan eh. Kaya lang, dahil sa... naniniwala ba kayo na ang pangunahing dahilan ay yung mga kalamidad? I don't think so. Sa tingin ko, opinion kito, ang number one dahilan pagbagsak ng ekonomiya is corruption. Kasi, una, ang gobyerno. Yung paggastos ng gobyerno sa mga projects, naging maingat ang gobyerno. Iba't ibang ahensya, hindi na lang basta-basta, may mga natatakot na daw na pipirma ng cheque o mag-release ng pundo kasi baka masama sila sa issue sa korupsyon. Kaya sa gobyerno pa lang, wala na, bumaba na ang spending. Plus, mga negosyante, kanya-kanyang pull out ng puhunan. Kaya sa August, remember third quarter yung bumaba is August, September, July, August, and September. So yung August, bumaba ng 41% yung foreign direct investment sa bansa. Bakit? Ang mga namumuhunang dayuhan na alarma sa talamak na korupsyon, pull out ng punan. Kaya, yung spending, yung economic activity, bumaba. Yun po ang mga pangunahing dahilan. Philippine Stock Exchange Index, bumababa rin. 5,600 na lang points the other day. Pinakamababa in history. So, pinakamababa peso na record panahon ng administrasyon ito.
59.17. Pinakamababang economic growth, third quarter, yung 4%. Pinakamababang stock exchange index, 5,600 na lang. Compare panahon ni PRRD, 8,300 points sometime 2018 bago nagka-pandemic. Recorded yan. Kaya makita nyo ang laking kaibahan panahon ng Duterte at panahon ngayon. So, yan. Sige. Pwedeng sisihin ninyo ang mga bagyo, Lindol. Hindi naman makapagreklamo yun. Basa tayo sa mga comments. Ayun. People who reacted, tinatawanan ng Pangulo. 11,000 ang nag-react. 9,200 tumatawa, 1,500 ang galit. 247 lang ang nag-like sa pahayag ng Pangulo. Palusot eh. Hindi nyo na po maluluko ang taong bayan ngayon. Social media na tayo ngayon. Ang daming sources of information. Clarion James, sabi niya, tama si Tatay Digong, weak leader nga. Karen Lau, as if Pilipinas lang affected ng climate change, why are other countries still progressing though? Ngagba. O nga, buong mundo affected ng climate change. Kailan sila umaangat, tayo bumababa, kaya hindi rason yung climate change. Ay nako. Valdivisa Anthony Jr., weak leader is a dangerous leader. Agree. Andy Grullo, wow, grabing palusot. Nemesio Dabal, all other countries are affected by climate change, Mr. President, but they are not blaming it. Instead, they have crafted solutions to address its effects. Ronald Maceda, Sir, walang ibang sisisihin kundi ang sarili mo. Ipakulong mo ang lahat na involved sa corruption under your leadership at aangat tayo uli. Kailan pa yan? Safety na si Speaker Martin Romualdez. Sinabi niya, wala daw ebidensya laban kay Romualdez. O, di safety na ang pinsan. Saldi ko naman, ayaw pa rin ipakancel ang passport. O, di, ang makukulong lang, taga DPWH at kontraktor. Yun, maligaya na sila. Hanggang doon lang sila. But ang taong bayan, I believe, hindi hihinto ang galit ng taong bayan hanggat hindi makukulong ang mga politiko na utak sa nakawang ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atop na yun si Kuya. Kuhaon na niya ang yero nga buslot ni Nanay daw. Isok-sok ba? Karon naman na gid ang pag-atop ni Kuya balay. So maayo na gid nga tan-awon. Kadili naman ingon pareha ganina nga buslot. Karon naman na gid sa pag-atop. So maayo na nga tan-awon dili na pareha ganina nga mabuslot. Salamat sa Ginoo nga ining kuan hinabang o kuan abi na sa nagkuan ani. Daghang salamat. Inaot unta mo parahan yung hinabang kay daghang pang nagkinahanglan pareha sa amo. Oo. Pobre. Pila kuya imong anak?
Isa. Isa pa. So unsa imong trabaho karon niya? Silipro. Sumepro. Oh. So kada adlaw kada ka trabaho. O taga-adlaw. Mm. Domingo lang may trabaho. Domingo pahulay. So makasuporta na sa imong mga anak kuya. Makasuporta rin yun. Ragid pagpalit bugas, unsa pa dek kinahanglan. Bugas ra gyud ang makuan kuya, mga port. Bugas ragid. Sa panangero kuya nga pangatop. So Wa na gid mabudgetan. wala na nabudgetan. So igo lang sa pagkaon imong trabaho kuya. Igo ragid sa pagkaon napagid binulan nga motor Salamat kayo kuya.